dito sa kanyang mga post, sa kanyang FB page. Sabi niya dito, Dear Senator Risa Hontiveros, I never even share the Michael Maurilio video. Dapat senior mo na, madam. Nahihiya ka pa kasi. Even once on my wall or even PM. I just said that you bribed him according to him. Yun naman pala, wala naman. Ito naman si Senator Risa, masyadong balat sibuyas. I also share that lawyers have filed a complaint against you for kidnapping. Meron bang ganon? And wiretapping pa. Anak ng toko, ayun, kina-Aguirre. Oh, yan. Which can all be checked online. I also shared you where the complaint, I also share you are the complainant for CJ Corona. Also, pwede ma-check online. Yun naman pala, pwede naman ma-check online. Ito naman si Senator Risa Hontiveros eh. Pwede naman pa. Ano tawag ko dyan? Verifiable. Mabe-verify naman eh. Wala naman pala pinakalat na fake news eh. Wala naman pala dagdag bawas. Hindi. Alam mo, Ma'am Kifi, makinig ka ha. Ang problema kasi dito kay Risa ganito. Nabulgar kay alias Rene. Sabi niya, usapan lang natin alias Rene. Hayaan nyo na yung mga nakalipas ko. Huwag nyo nang kalkalin yan. Nasisira pangarap ko maging presidente. Ikaw kasi madam eh. Ano ka rin eh. May pagka-historian ka din eh. Pinag-uusapan lang Arias eh. Linabas mo yung kidnapping case. Linabas mo tong kay CJ Corona. Linabas mo itong wiretap. Anak na to ka. Baka malaman niya ng ating mga kababayan. Kasi mga Pilipino, may mga amnesia, nakakalimutan nila. Baka akala na, first time kay Risa to ah. Meron nagreklamong ganito. Itong si Kipicho, may pagkamadalahira din. Inisa-isa niya, yan. Hindi, pero ako, wag niyong wag niyong awayin yung Kipi. Si Ma'am Kipicho. Diba? Yan si Crisette at saka si Kipicho, isa, iba lang ho pangalan niya dito. Okay? Ano pa ho ba? Natawa tayo eh. Anong pagkabanggit nitong si Hontiveros? Pinakauna sa niya, sa mga binanggit niya, such as Crisette Jason Sas Rogando Trixie Cruz Angeles, Banat, siya pinakauna. Rowan ho siya. Walang pa natin si Ma'am P. May lalabas pa ka na ni PH update, no? Teka lang. Huwag mo kayong pala sibuyas, binabasa ko lang naman eh. Kaya iyakin kayo. Ito. Ano po ba? Ito. Ano na ho, sabi nito mo si Ma'am Kipicho, yan ang gusto mo. Yan ang gusto mo. Sige, umpisa na natin. Ito, sabi ko niya. Nagsampa kami para imbestigahan ang mga na pinamumudmod ang kasinungalingan. Hindi, madam, baka mali lang yung pagkabasa niya. Nagkamali siya, yung abogado niya may kasalanan doon. Excuse me, so talking about pinamumudmod, the bribery allegation against you is now cyber libel. Senator Risa Hontiveros. Senator Risa, sumagot ko kayo. Balagbagan na ho ito, yarin lamang kinaladkad yung pangalan nitong si Ma'am Kipi. Iisa-isahin natin yan. Ang dami niya ng post. Madam, ano nangyari? Talagang... Babasa ko. Mukha ko sa'yo, madam, sinulit mo na eh. Bumira ka na rin, Hindi, magaling nga. Magaling ka. Ito ganito, ito ang totoo dyan. Baka akala nang pinagtatawanan ko si Ma'am Crisette. Kung inyong napansin, yung mga pinangalanan, sila talaga yung core ng mga vlogger ni PRRD. Tayo naman sasalim pusa lang naman tayo eh. Hindi naman, kumbaga, wala naman tayong kakilala kung ano lang makita natin sa internet, di ba? Sila talaga yung sa core. Pagka core, yung tipong pagkayaan naglabas ng balita o naglabas ng komentaryo, naglabas ng punto de vista, maraming nagbabasa. Nakuha niyo ba yung mga kababayan? Yan, si Ma'am Crisette, si Attorney Trix, yan si Sir Jason sa mga mga malulupit to kasing bumanat. Hindi ibig sabihin malulupit, peki na kagad ang sinasabi. Hindi ibig sabihin masakit lang, madiin lang sila kung humampas. Kaya konting salita lang nila, nasasaktan itong si Senator Risa. Yun lang ho yun. At saka ito ho yung, kasi kung inyong matatandaan, terminated na yung TRICOM hearing.
yung kung saan kung ano-ano pinagagagawa sa mga Duterte vlogger, di ba? Ngayon sinusugan ito ni Senator Risa. Panibagong dagok na naman sa mga vlogger nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang basa natin. Ha? Ngayon, panigurado marami ding makakakita ng ganyan sa ginawa na yan itong si Senator Risa. Kasi kung talagang galit ka kay alias rin ipa-NBI nyo yung YouTube channel na nagkalat ng video na yan. Nasa 100,000 na nga yung views nakita ko tayo nakita natin yan sa FB, pakalat-kalat. Tapos meron siyang courtesy. Yung pagtanggol valiente. Sinerch ko, biglang lumitaw. Doon natin nakita pagtanggol valiente. Pero hindi naman ibig sabihin nagkomento ka. Ito yung kaso, ito ngayon ang sumbong kay Risa. Ganito nangyayari sa kanya, merong witness. Ngayon itong si Ma'am Kifi, ang sabi niya, dati rin naman merong ganito Sinampahan ka ng kasong ganito, ikaw ang ikaw ang tawag dito, yung kay CJ Corona, di ba? Ibig sabihin, bad ka na tao, Risa. Masamang tao ka. Hindi, joke lang. Okay, baka... Joke lang, di ba, Madam Risa? Pinabasa ko lang naman sa yung wall nitong si Crisette. Ito, ano naman daw ito verifiable naman to online yan sabi dito, I also share that you were the complainant for CJ Corona. Kasi nga naman, itong si Risa, BFF sila nitong si Panot noong araw. CJ Corona also pwede i-check online, ma-check online. Pwede naman pala lahat ma-check online yan. Kung may nagbayad man kay Michael, hindi ako magtataka kung KOJC yan. Nako, KOJC! Ano sabi niya dito? KOJC, please file a cyber libel complaint against Risa Hontiveros as well. 500 million. Naku, yari, 5. Attorney, paging, attorney Torion. Yari ka ngayon, Risa Hontiveros. Pinagbibintangan ayan Risa Hontiveros. Kung may nagbayad man kay Michael, hindi ako magtataka kung KOJC yan. Ano KOJC? Kayong pinagbibintangan ni Michael Maurilio. Alam nyo, mawala lang sa pagka-senador itong Risa Hontiveros na to. Maraming problemang kahaharapin to. Kahaharapin to sigurado. Kasi siya yung katangay-tanging senador na nakita ko na maya't maya meron siyang issue sa balat niya. Meron siyang problema. Maya't maya. Pag nagsagawa siya ng malaki ang hearing, sigurado, kasunod niyan meron problemang kasasangkutan si Risa dyan. Sa lahat ng hearing na kung saan malaking hearing na kung saan merong prenisentang witness si Risa Hontiveros, lagi na lang kung meron ganito, yung tipong meron na namang ganyan. Madam naman, paano ka magpipresidente niyan? Konting kibot lang, nang kakaso ka. Lang yan. Ano pa ba, madam? Refresh natin, refresh natin. Baka meron siya latest. Ano ba latest? Ito, ano po bang banat dito na? China change topic mo lang, Senator Risa Hontiveros. Hindi naman pala lahat sa amin na nasa listahan mo ang nag-share ng video. Ayaw mo lang ikaw ang nasa spotlight, kaya nililipat mo sa amin. Ayun naman pala, Madam Risa. Linilipat mo lang pala ano ho yan mga kababayan? Ito pa, ang daming ni Risa Hontiveros dito. Ang dami hong banat nito si Ma'am Kipichu. Hindi nga oras-oras ang ginawa niya dito Minu-minuto ho niyang binabanatan, 3 minutes ago. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Crisette itong si Ma'am Kipi. Ano ho natin yan? Love natin yung si Ma'am Kipi. Malupit bumira. Eto. Kasi nga naman, kung meron kang, di ba, ganun lang naman. Dito tayo kay Attorney Ferdy Topacio. Dito tayo sasalansan ninyo si Risa Hontiveros dito sa video na to. Pero itong banat na to ni Ma'am Kipi, abangan ho natin ang mga susunod na tagpo dito sa issue na to. Abangan ho natin yung si Ma'am Sastrogando Sasot dahil sasalansan din ho yan mamaya. Ito si Ma'am Joey kasama din ata.
Tingnan natin, kayo ma'am, ma'am Joey. Ay naku, marami din ho siyang tirada. Siguro sa susunod na video na ho natin ano yun to, silipin itong kay ma'am Joey. Abangan na ho natin yung mga ano nila, mga live nila mamaya. Sigurado, balagbag to the max yan, ika nga. Eto na, game. Pati itong si Teo Moreno na ano, anak ng Tetrang Garapat. Lina, di ka na nagtira, madam? Sila yung mga sinusubaybayan namin eh. O, game. Eto po Eto, nagkakanya-kanya na namang opinyon. Ako hindi ko maintindihan kung anong problema nitong mga taong ito sa motion to dismiss. Alam nyo, mga batikang abogado pa naman, katulad nitong si Cayosa na dating Pangulo ng IBP. Tumirada na naman itong taong ito. Alam nyo, inimbestigahan to hindi pa nga yata tapos. Dahil sa ginamit yung building dyan sa Julia Vargas. Building ng IBP sa presscon ni Bicoy para silaan ang presidente. Which means nasira yung non-partisan nature ng IBP. Kaya inireklamo ko yan. Halatang-halata ang bias nito. Nagpagamit, nitong taong ito. kumbaga. Oo naman. Wala na lang, okay lang naman. May bias ka. Lahat naman tayo may biases di ba? Oo. Pwera lang iba naman ang bias ni Riz Ontiveros. Bias witness. Bias. Bumili siya ng witness kasi sinusuhulan niya. O naku, yari ka dyan, attorney. Kita mo! Tahas ang sinasabi nito si Atty. Perdito Pasio na di umano sinusuhulan niyo daw. Kasuhan mo yan! Hindi yung kung sino-sino pinagkakasuhan niyo. Ang alegasyon laban sa kanya. Anyway, sinasabi nito si Cayosa na yun daw pag-dismiss. Cayosa parang kaayo. Salamat kaayo yan eh. Although pwede ay improper. Bakit daw? Ito natatawa ako sa mga logic nito mga taong ito. Unang-una, hindi daw dapat mag-motion to dismiss. Hindi daw dapat i-dismiss. Okay. Pwede naman daw. Hindi nila sinasabing hindi pwede. Ito nga ang nahihilo ko sa legal position nito mga to. Pwede daw pero improper. Paano naging improper ang lahat ng pwede under the rules of procedure? Alam niyo yung sinasabi lang procedural, technical. Kailangan po yan kasi rules of procedure are needed para maging orderly ang substantial justice. Yun pala yun. Oo. Kaya nga po dalawang aspeto Hindi yung procedure po para hindi magulo. Kaya may procedure, may proseso. Para kang nakapila sa elevator. Di ba? Nakapila ka, panlima ka. May procedure, papapasukin mo yung first, second, third, fourth bago ka pumasok. Subukan mo pumasok, pagkatapos pumasok na nasa una. Mapapaaway ka. Mali yun. Oo. Ang procedure po for orderliness. At huwag nyo sasabihin procedural. Kasi pag hindi sumunod sa procedure, ay hindi pwedeng mangyari yung substance. Ayun. Ikaw, may negosyo ka. Opo. Sa isang syudad. Dito, sa Pasig. Opo. Maganda yung negosyo mo. Hindi naman illegal. Opo. Di ba? Halimbawa, tindahan ng soft drinks. Opo. May procedure, apply ka ng mayor's permit, apply ka sa Bureau of Fire Prevention, Opo. apply ka sa barangay. Kung wala ka noon, hindi ka sumunod sa procedure, wala ka negosyo. Ganon din yun. Ako, di ba may negosyo ako rito, yung Borracho Films. Opo. Meron akong permit sa city. Opo. Nagbayad ako ng buwis, nagbabayad ako ng buwis. Meron ako sa barangay, sa fire. Then, since movie making, meron din ako sa MTRCB. Opo. Meron din ako sa DTI kasi kumukuha ako ng kita dun sa mga sinihan. Opo. Kailangan nila na may DTI ka. Registered din ako sa BIR. Opo. Kompleto. Hindi mo pwedeng sabihin, yan ay technicality. Pwede naman akong gumawa ng pelikula. Pwede nga akong gumawa ng pelikula. Hindi ko masyo-showing. Yun lang. Hindi ako makakakolekta sa mga exhibitor. Hindi ako pwede magbukas ng opisina. Hindi ako pwede mag-issue ng OR. Opo. Makukulong ako for violation of the Internal Revenue Code. Opo. Ganon din po ang proseso. Huwag niyo sabing baliwala yung proseso. Ayun. Kailangan sumunod kayo sa proseso because again, uulitin ko sa mga hindi nakakaintindi naman, mga abogado naman kayo, I do not believe actually
na hindi nyo naintindihan. Alam ko, naintindihan nyo yan eh. Tinitwist nyo lang eh. Any court must first determine whether it has jurisdiction. Opo. Tanggapin, halimbawa, nagbabayad ka ng amilyar. O, pumunta ka ron sa tanggapan ng yung clinic sa munisipyo. Opo. Magbabayad po ako ng amilyar. Ba, hindi po rito nagbabayad ng amilyar. Oo, tama. Ba't ko tatanggapin ito? Di ba? Yun. Kumbaga merong destiny na para doon. Nagbabayad ka ng business permit, pumunta ka sa presinto, nasa loob ng hindi City rin Hall, po. hindi ka tatanggapin noon. Tama yun. Di ba? Nagreklamo ka, pumunta ka sa GSO. May mga janitor makikita mo roon, nagre-reklamo ka, ninakawan ka. Ano gagawin nun? Hampasin ng map yung nagnakaw sa'yo. Hindi pwedeng ganun. Oo, proseso. Okay. Alam kong alam nyo yan eh. Ha? Ayaw nyo lang sabihin yung tama eh kasi may agenda kayo. Number 2. Sinasabi nila, kung wala kang kasalanan, ba't ayaw mo mag-trial para mapatunayan mo na wala kang kasalanan? Haller. Pakibasa po ang konstitusyon. Every person is presumed guilty. Innocent until proven guilty. Wala pong katungkulan ng kahit isa. Although hindi criminal court ang impeachment court, wala namang kapurusahang kulong o multa dyan. It may expose her later on to criminal charges. Ayun. Okay. Hindi po, meron din kasabihan kahit sa debate. Diba? A conventi probatio qui decit non kinagat. Hindi yung kinagat, ha? The burden of proof is on he who alleges, not on he who denies. May ginawa kang kasalanan, dapat kang mag-impeach. Sabihin ni Sarah walay. Ikaw magpatunay, ikaw nagbibintang eh. Wala pong obligasyon na patunayan. Ikaw magpatunay para sasabihin nilang, hindi, dapat kung wala siyang kasalanan, bakit ayaw niyang harapin? Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Hindi po niya kailangan patunayan. Patunayan niya may kasalanan siya. She does not have to do anything. But again, we go to procedure. Pwede pong i-dismiss yan. Sinasabi nilang improper, hindi niyo pwedeng sabihin improper na something that is allowed by law. Huwag niyo sabihin improper. Baka sabihin niyong may grave abuse of discretion. In which case, sa Supreme Court kayo pumunta. Kapag salita ho yan ng PDP laban kaugnay sa impeachment nitong si VP Sara. Attorney Ferdy Topacio. Magaling. Diba? Oo. Ngayon, sasabihin ng mga spokesman ng House, aabot yan sa Supreme Court. Useless na mga statements yun eh. Siyempre, maaaring umabot sa Supreme Court. Lahat ng bagay, maaaring umabot sa Supreme Court. Mema kasi eh. Wala na kayong masabi, no? Kaya yun na lang, yan, aabot sa Supreme Court. Then, may sinasabi pa ito, yung spokesman ng House, baka daw magkaroon ng constitutional crisis pag hindi sinunod ng Senado yung sasabihin ng Supreme Court. Alam nyo, sinong expert sa constitutional crisis? Yung isang prosecutor nyo, si De Lima. Di ba hindi niya sinunod yung Supreme Court, yung TRO? Yung pwede nang lumabas si GMA? Tanungin nyo si De Lima, bak nagka-constitutional crisis ba noon? Hindi naman eh. Wala. Hindi yan ang tama. Natatawa lang ako eh. Mema talaga eh. Parang sinasabi mo, alam mo, pagka ako'y nahulog sa hagdan, maaring mabali yung buto ko. Parang ganun lang yun eh. Nonsensical eh. Bigyan nyo naman ng substance yung statements nyo. Nakakahawa ba si Auntie Claire? At lahat yata ng spokesman ng gobyerno. Ay, ganun, Virus, no? Virus. Speaking of which, bakit hindi nagsasalita yung Kwan? Yung nira-appoint na PCO chief, yung may mga kontratang daan-daang milyon sa gobyerno, nag-iiyak pa. Yung na-bypass. Ay, nako, talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapala ng muka under the Marcos administration eh. Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. Grabe namang kakapalan. Yun nga po yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mong ombudsman. Anong gagawin noon? Obvious naman, di pagtakpan ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its term hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo?
Pambihira sino naman. mag-a-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JBC ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi Nang, po. nag-appoint sa kanya? Hindi. Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Pambihira. Di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga Bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na time ombudsman na yun. kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. Bago ngayon gagayahin nyo. Dito mo kung gaano katigas sa mga pagbumuka niyan. Freycinet. Ano mo yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Hindi. Antitigas na mga mukha. Pero- Grabe! Pero Diyos sir- ko po. Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo ron. Giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. Pero matalino naman si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya, May mata... Dinidiktahan siya, di ba? Sintusin Pwede ba po yun? rin yun hindi ako makapagsalita. Kasi sabi, liars go to hell. Sige na nga. Bahala na nga At saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na wag mangyari. Yun na lang po. Hindi umuubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freycinet. Ganun. Oo. Alam mo Ang lang, galing talaga ni attorney. Wala palagay akong ko masabi. makakapigil lang dyan yung paghuhukom. Ayun, nako. Wag naman Yun ang sana. ipanalangin na natin. Dumating Oh na my yung paghuhukom para matapos na lahat yan. Oh my God. Panginoon, Hindi pa ako nakakaranas ng... husgahan nyo na kami. Bumalik na po kayo. Lo, kumidlat na. Ay, nako, lagot buhay. pa. Oo, talaga naman. Parang ito, sinasabi, pwede daw pero inappropriate. Bakit inappropriate? Kung dismissible Sa korte nga pwedeng mag-file ng motion to dismiss bago sasabihin ni Cayosa. Frowned upon daw, hindi daw ini-encourage. Oo, pero question of jurisdiction yan. Dapat nga at the first instance, ang jurisdiction has to be questioned. Although, jurisdiction can be raised at any time. The question of jurisdiction, pangit kung sa kalagitnaan mo i-raise. Oh my Ba't God. nagpagod pa kayo, di ba? O parang bitin yun. Bitin. Pasakit sa puson yun. Tama. Oo, bitin Bakit Yeah. gusto pa nilang ganon? Ayun ang mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Pambira talagang sumalansan tong si Attorney Ferdy Topacio. Hoy, Senator Risa Ontiveros! Siya daw ang kasuhan mo, hindi kung sino-sino. Yung mga nangahamon, di mo kinakasuhan, pinagkakasuhan mo, yun ang mga sibilyan, di ba? Kasuhan mo itong abogado para Kasi yan si Ma'am Crisette, di mo naman ho katapat. Yan, ano ho kayo, senador ho kayo, mga ordinaryong Pilipino na meron lamang boses sa social media, yung mga pinagtitiktiran nyo. Yan si Atty. Ferdy Topacio, abogado yan, di ba? Yun na lang ho para talagang, yan, katapat nyo yan tipong matalino, mahusay sa batas, di basta mapapaikutan. Hindi ko naman sinasabing mapapaikutan niya si Ma'am Crisette. Ang sinasabi ko natin, ang laking hassle kasi niyan. Alam naman natin na walang patutunguhan niyang cyber libel na yan. So guys, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malin natin Pilipinas. Pangalan pala nitong si Risa Hontiveros, Ana Teresia Navarro Hontiveros Barakil. Yun yung parang buo niyang pangalan, no? So, Lois, maraming salamat. Mag-ingat to kayo. Mama Teresa, maraming salamat, ha. Ingatan niyo yung pagtulog niyo. Hindi na nakatulog, eh. Di ba? Dry na dry yung pagmumukha niya. Hoy, meron pala ho tayong mamaya kay Dan Fernandez. Nok ng toko, ha. Pambihira. Oo, natalo. Natalo sa eleksyon, pero nanalo naman sa